Alright, isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much! At siyempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday si Ma'am Lia Montifalco. Happy birthday! And also, i-greet natin ng advance happy birthday si Ma'am Juvie Guerrero. Siya ang manugang ni Ma'am Marjorie Minsay. Happy birthday! At siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Joliet Sonakawa. Meron siyang 49 na mga comments. Nandyan din si Sam Pagita, meron siyang 44 na mga comments. Remy Rivera si Risa Force, meron siyang 24 na mga comments. Nandyan din si Sonia Darnayla, meron siyang 18 na mga comments, and Phil Macabato, meron siyang 15, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-start, gusto ko muna pong pasalamatan din itong si SILJ John Vic Remulla. Bakit si Ivan? For the job well done. Kasi nga dito sa kaso ni Mima Alicia na mabilis. 'Di ba? Nahuli nila kaagad itong dalawang suspect na nagpatumba dito kay Mima Alicia. Actually, si John Vic Remulla mga kababayan ko, well, kilala ho natin, 'di ba? Kilala ho natin itong si John Vic na lagi ho itong sumisimplang, 'di ba? Pumapalpak. Alam natin 'yan. Lalo na doon kay Atong Ang, dito kay Harry Roque at saka meron pang iba. Lagi kasi niyang inuunahan yung kanilang operation, di ba? Lalo na kapag sa harap ng kamera. Mahilig kasi sa press con. So, meron siyang sasabihin dito, inuunahan niya, pero biglang pumalpak. Pero dito sa case ni Mima Alicia, okay ang kanilang nagawa. Okay dito ang kanilang ginawa na investigation. At saka ang hihintayin na lang natin dito kung sino yung nag-utos doon sa dalawang nagpatumba kay Mima Alicia. So mga kababayan ko, before nangyari yung press con ng PNP, nakita ko doon sa interview niya, doon sa DZBB, sinabi niya mismo na tinanong kasi siya nung reporter o nung host, ang kumusta daw yung kaso dito kay Mima Alicia. Tapos sabi ni John Vic Remulla na malapit na nilang mahuli yung dalawang suspect. At saka sabi pa niya, actually, we are about to arrest them. So yun ang sabi niya. Nung narinig ko ang kanyang sinabi na yan, syempre gumanan yung tenga ko. Sabi ko, andyan na naman si John Vic. Kaya hindi ko yan ibinalita. After 3 hours ago yata yun, nahuli na o nakita na lang natin doon sa press con ng PNP na nahuli na yung dalawang suspect. So totoo ang sinabi ni John Vic na they are about to arrest sa dalawang suspect na nagpatumba doon kay Mima Alicia. Sana ganyan, no? Sana ganyan lagi yung kalalabasan ng press con or interview kay John Vic Remulla doon sa mainstream media or mismong press con niya. Sana ganyan. So dito rin sa case ni Harry Roque, sana ganyan din ang mangyayari. Kasi napabalita na kahapon, hindi lang po si Sir Evan ang nabalita niyan, mismo na ho yung mainstream media kahapon na na-deny ho yung asylum ni Harry Roque doon sa bansang Australia. Hindi lang ho, di ba, si Sir Evan ang nabalita niyan. Ngayon, meron na ho mainstream media. Ibig sabihin, totoo ang sinabi ni Sir Evan at galing ho yan sa ating puting ahas. O, di ba, sana ganyan. So, ang nangyari dito ang
outcome dito sa kanilang ginawa na investigation or operation dito sa kaso ni Mima Alicia, sana ganyan din ang mangyari doon kay Harry Roque. Pero para sa akin, mukha yatang malabo. Bakit siya, Ivan? Alam ho natin na itong si John Vic Remulla at saka itong si Harry Roque, sila ho ay magkaibigan. Close friend ho sila. Diba yan ho ay mismong sinabi ni John Vic Remulla. So, sana kanyang siseryosohin dito itong si Harry Roque. Napansin talaga natin na itong si Roque na paiba-iba na ang kanyang location. Napansin niyo ba sa kanyang live? Diba paiba-iba na ang kanyang location? Ibig sabihin yan, hindi nag-stay ng isang lugar itong si Harry Roque. Malamang sa malamang, siya dito ay pinaghahanap na ng mga otoridad sa bansang Austria. Sana ito din ay siseryosohin ni John Vic Remulla na huhulihin talaga itong si Harry Roque tas iuwi dito sa Pilipinas. Okay, so again, congratulations kay SILG John Vic Remulla sa PNP at saka sa NBI. Hansalot yan galing kay Sir Ivan. So mga kababayan ko, pag-uusapan din po natin mamaya, siyempre si Sara Duterte, itong pamilya Duterte at lalo na itong si Basti Duterte at saka si Sara. Bakit Sir Ivan? Nakita niyo ba yung nangyari kahapon sa Davao and until now, grabe ang baha mismo ho sa Davao City. Diba kalat na kalat na ngayon yung mga video? Baka sasabihin na naman dito ng mga DDS, tayo na papakalat ng fake news. Hindi ho fake news. Tingnan nyo ho sa mainstream media. Maraming mga lugar sa Davao City talagang nilamon ngayon. Parang swimming pool na ho ang kanilang lugar. Grabe ang baha doon. Ang panawagan ng taong bayan na saan na itong si Basti Duterte, na saan na itong si Sara Duterte. Nakita natin, di ba, si Basti nandun daw sa Ibiza. Happy-happy talaga nag-bar, pabar-bar lang. Tapos itong si Sara nandun din sa ibang lugar, nag-happy-go-lucky, nagloling hayaw, nag-early campaigning, di ba? Tapos walang ginagawa at hindi nila iniisip ang kanilang kababayan doon sa Davao. Tingnan niyo ho nangyari sa Davao ngayon. Nasaan ang 51 billion pesos? Di ba? Nasaan na? Kumusta na yung flood control doon? Laging tinitira ho ng mga DDS, di ba, yung sa Luzon area. Pero hindi nila nakita yung sa area ng Davao kasi bulag sila di ba? So ang panawagan ngayon ng taong bayan, nasaan na ang 51 billion pesos ni Pulong Duterte? Nasaan na daw si Basti? Nasaan na daw itong si Sara Duterte? Naging swimming pool na ho ilan sa mga lugar doon sa Davao City. So hinahanap ngayon si Basti at saka si Sara Duterte. Okay? So before tayo mapapatuloy sa ating talakayan, syempre atin muna ho i-acknowledge at saka i-shoutout ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. So ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment ay galing ho sa comment ni Sonia Darnaila. Kasi merong 38 lahat na nag-like sa kanyang comment. Kasi sabi niya, planado talaga ang pagpatay kay Mima. Planado talaga yan. Kaya nga meron silang hinire ho na nag ping-ping doon kay Mima. So talagang planado ho yan, 'di ba? Pero ang ating hihintayin dito kung sino yung mastermind sa likod ng pagpaslang kay Mima Alicia. So yan o ating hihintayin ngayon. So hopefully ibabalita na yan mamaya or baka bukas kasi I've heard meron na silang merong update sila dito sa nangyaring investigation sa kaso ni Mima Alicia. Okay? So again, congratulations kay Sonia Darnaila. So kay Ma'am Sonia Darnaila, please PE me doon sa ating Facebook Messenger or email me sa ating email ad para maklaim mo ang iyong premyo na 250 pesos through GCash. Okay? So congratulations kay Ma'am Sonia Darnaila. And also, pasalamatan ko lang yung nanalo nung previous vlog natin, di ba, si Sampaguita or si Ma'am Lerma Sundita. So hindi niya tinanggap na naman ang kanyang premyo. Sabi niya, ibigay ko na lang daw sa aking baby boy. Okay? So thank you so much also kay Ma'am Lerma Sundita. At saka ang second na mayroong maraming nag-like sa kanyang comment ay galing sa comment ni Sir Romeo Flores. Merong 36 lahat na nag-like sa kanyang comment. Kasi sabi niya, good job, mahal na Pangulo. Kaya sana bigyan ka pa palagi ng lakas na pangangatawan ng Diyos. Ingatan ka ni Lord, lalo na sa mga naiinggit sa iyo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Amen.
So atin pong ipag-praise si President BBM, si Efelisa at saka si Representative Martin Romualdez. Kasi marami ho talagang nagtatangka sa kanilang buhay kasi nga gusto nila na mawala sa kanilang landas si PBBM, Efelisa at saka si SMR. Marami ho mga gustong tumigi sa kanila. Yung grupo ho ng kabila, 'di ba, yung mahilig mag-rally, yung mahilig mag-disturb. Gusto nila na mawala na si President BBM at saka ipapalit yung isang gonggong na walang kwenta na BP. Diba? So, atin po ipag-praise si President BBM, Efelisa at saka si SMR. Okay? So, again, thank you so much kay Sir Romeo Flores. Mga kababayan ko, before tayo dadako doon sa ibang mga talakayan, dito muna tayo ho sa Pulse Asia Survey. Yan ang una nating topic. Bago sa Ivan. Kasi nga kung napapansin ninyo, how many times na naglabas ng survey, satisfaction, tungkol doon sa performance survey kay President BBM versus dito kay Sara Duterte, napansin nyo ba? Pababa na ng pababa yung survey rating ni President BBM. And also dito sa kanyang latest na trust rating, mas lalong bumaba yung trust rating ni President BBM at mas lalong tumaas yung trust rating ni Sara Duterte. Napansin nyo ba yan, di ba? Kahit kitang-kita na ho, yung mga ginagawang kalokohan, katarantaduhan ni Sara Duterte, tingnan nyo, mas lalong tumaas ang kanyang trust rating survey. Bakit kaya? At dito naman sa ibang survey na inirelease ho ito bago ng Pulse Asia, ito ay top presidential bets sa 2028 daw na eleksyon. Si Ma'am Leni Robredo, hindi ho siya nagsabi, wala siyang in-announce na siya ay tatakbo. Diba? Inilagay nila si Ma'am Leni Robredo. Nandyan din si Raffy Tulfo na sabi niya na wala siyang balak na tatakbo ng presidente. Ganon din si Vince Dizon, itong si Magalong at saka itong si Torre. Tingnan nyo kay Sara Duterte, 49%, pataas ng pataas. O, diba? This is mind conditioning. Ito pa. Latest pa rin ito na survey. 2028 Election Preference Survey. Pulse Asia. Sara Duterte, 49%. Nandyan na ho. Si Bongo, 27%. At saka si Senator Robin Padilla, 48.4% daw. Tingnan nyo, nandyan na ho lahat ang mga DDS. Anong napansin mo, Sir Ivan? According ho sa ating puting ahas, ito din ay kalat na ngayon na ang CEO ng Pulse Asia ay isang DDS. Itong si Maria Lourdes. DDS daw yan. May nagsabi kay Sir Ivan. Ito pa, kalat na rin. Secret owner ng Pulse Asia, daw di umano, ay si Bongo. O, diba? Yan ho ang kumakalat ngayon na bali-balita. Tapos sabi doon sa mga nag-comment doon sa ating post, sa ating Facebook account na hindi daw yan sekreto. Yan ho ay open secret. Matagal na daw na itong si Bongo ay secret owner ng Pulse Asia. Kung yan ay totoo, kaya naman pala na lahat na ng mga survey dito kay President BBM, halos lahat ho, or lahat talaga, negative na. Diba? Negative at mas lalong bumaba. Kay Sara naman, pataasan ng pataas. This is mind conditioning. Ngayon, nakikita rin natin kung bakit. Kaya naman pala, kasi nga ang hawak ng Pulse Asia Survey ay mga DDS. Ito ho ay preparation nila. Mind conditioning para sa darating ho na 2028 election. Yan ho ay mind conditioning. Tapos ang mangyayari dito, katulad pa rin ho yan sa dumaan na eleksyon. Bakit, Sir Ivan? Kasi nag-asa ho ang mga DDS, di ba? Napansin nyo ba ang Pulse Asia Survey nung dumaan na eleksyon sa kanilang senatorial candidate na grupo nila ni Sara Duterte, lahat ho pumasok. Di ba? Pasok lahat ho ang kanilang line-up ng senatorial survey or senatorial candidates. Yung grupo ho ng mga DDS cronies, yung mga abogado at marami pang iba. Ilan lang ang pumasok doon? Di ba? 3 lang. Pero ang pumasok doon sa survey, sila lahat. Diba? Nakakatawa talaga eh. Kaya sila nagagalit sa COMELEC kasi iniisip nila na meron na ditong pagmanipula sa eleksyon kasi hindi nakapasok ang kanilang mga manok or hindi lahat ng kanilang manok nakapasok doon sa dumaan na eleksyon. Kaya yan ang kanilang pinaghugutan ngayon na meron dayaang nangyari nung dumaang eleksyon dahil daw sa survey. So yan ang mangyayari ngayon. Mga kababayan ko, huwag tayo maniwala sa mga survey ngayon.
Mahirap maniwala talaga sa mga survey ngayon. Kasi unang-una, hindi lang ho yung mga DDS cronies ang nag-iisip dito ng destabilization. Pati na rin yung mga survey firm. Hawak nila yung survey firm. Pansinin nyo lang yung survey dito kay President BBM. Yan ho ay destabilization. Gusto nilang sirain ang imahe ni President BBM. Bulag na bulag talaga eh. Bakit? Ang dami ho mga programa. Ang dami ho mga proyekto ni President BBM. Meron siya mga ligasiya. Example DDS. Ito example. Malampaya. Phase 4. Gas field na Malampaya. Diba? Nagawa ba yan ni Digong noon? Iniisip man ni Digong na magkaroon dito na expansion sa kanyang term ng gas field. Diba wala siyang nagawa dyan? Hindi niya nagawa. Bakit? Kasi pagkaakala niya, kukunin na ng taga-China yung lugar na yan. Kasi meron ng deal siguro. Meron ng agreement siguro. Diba? Ng taga-China. Kaya hindi siya nakialam or wala siyang plano na magawa ng ibang gas field ang Pilipinas. Pero si President BBM, I've heard na months from now, mag-start na yung Malampaya 4 na magbigay na or makapag-produce na ng gas sa Pilipinas. Siguro after 1 month. Siguro lang after 1 month. At malamang sa malamang, yan ho ay sasabihin ni President BBM this coming Monday sa kanyang SONA. Siguro lang. I'm not sure. Ayaw kong pangungunahan si President BBM. Pero naramdaman ko na yan ay isa sa sasabihin ni President BBM this coming SONA. Marami hong mga ligasiya si Presidente, si PBBM. Pero yan kasi ay kanilang pilit na pinagtatakpan ng kanilang fake news. Mga DDS, ito ho ang example. Inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang progreso ng Phase 4 project ng Malambaya Gas Field. Ito ay sa isinagawang aerial inspection ng Pangulo sa proyekto kahapon. Una nang sinabi ng Presidente na mahalaga ang nasabing proyekto para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa pag-aangkat ng liquefied natural gas. Inaasahan ding makatutulong ito para mabigyan ng supply ng enerhiya ang milyon-milyong Pilipino. Ang Malampaya Gas Field ang pangunahing pinagkukunan ng natural gas na ginagamit ng mga gas-fired power plant na nagsusupply ng malaking bahagi ng pangangailangan sa kuryente ng Luzon. Naghatid din ng direktang tulong at iba't ibang serbisyo para sa mga taga-Palawan si Pangulong Marcos Jr. Namahagi ang Pangulo ng tig 10 kilo ng bigas sa nasa 16,000 benepisyaryo ng Bagong Pilipinas Rice Program sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program ng pamahalaan. Kasabay din ito ng ceremonial turnover ng Social Civic Projects Fund Assistance sa mga barangay at pagkakaloob ng 20,000 pesos na tulong pinansyal sa mga Bagong Pilipinas Presidential Scholars. Nakatanggap ng tig 200,000 pesos naman na halaga ng tulong pinansyal mula sa Local Government Support Fund ang 66 na barangay. Patuloy na isinusulong ng pamahalaan ng mga programang nagbibigay ng agaran tulong, nagpapalawak ng oportunidad sa edukasyon at nagpapalakas sa mga lokal na pamahalaan upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mga serbisyong direktang nakatutugon sa kanilang pangangailangan at makamit ang mas maayos na kalidad ng buhay sa ilalim ng bagong Pilipinas. Naging mas produktibo pa ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pampanga matapos pangunahan at mamahagi ng tulong sa ilalim ng mga proyektong pangkaunlaran. Kabilang na riyan ang pag-inspeksyon ng bagong bukas na food security complex. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bukas na food security complex sa Lubao, Pampanga. Lugar ito kung saan dadalhin at ipoproseso ang mga bibilhing palay ng gobyerno sa halos 30,000 magsasaka sa probinsya. Mula sa pagpapatuyo, paggiling at repacking, dito na gagawin. Kung dati nasa 60 hanggang 63 kilos lamang ng bigas ang maaring ma-recover sa 100 kilo ng palay, ngayon, gamit ang malaki at modernong rice mill na ito, maaari na yang umabot sa 65 hanggang 68 kilos. Ang ibig sabihin niyan, tataas ang produksyon ng bigas at mas maraming supply para sa ating mga Pilipino. Nasa 1,000 sako ng bigas ang kayang gilingin sa food security complex kada araw. Kami mamimili ng palay. Oo. Tapos partly for buffer stock, partly for sales na retail,
party for distribution, lalo na sa ating 20 peso na bigas. Mula sa 18 hanggang 24 pesos na kada kilo ng palay na karaang taon, bibili na ng National Food Authority ang palay ng mga magsasaka sa mas mataas na halaga. Roughly 21 pesos fresh per kilogram. Tapos ang target natin for clean and dry, 27 pesos per kilogram. So, magiging aggressive si National Food Authority in buying. It's because we know na napahirapan yung ating magsasaka sa taas ng fuel, sa taas ng fertilizer. Tulong na yun. Malaki na rin. Pambili nyo na lang ano yan, sir. Yung mga fertilizer nga, tsaka yung gamot na insekto, pandamo. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng Sustainable Livelihood Program Assistance ng DSWD. Programa ito ng ahensya na layong tulungan ang mga labis na naapektuhan ng mahal na presyo ng langis. Nakatanggap ng 600 hanggang 900,000 piso ang nasa 21 kooperatiba at asosasyon. Kabilang ang grupo ng mga katutubo, gaya ni Diwani na magsasaka ng gulay. Ang laki po ng nauutang namin, halos umaabot ng 100,000. Tapos pag anihan na po, yung presyo ang baba. So, minsan po, nagkakabalanse pa po kami, hindi man po kami nakakabawi. Pero sa ngayon po, malaking tulong po yung bigay na tulong ng gobyernong pampuhunan po sa amin. So, hindi ka na mangungutang ngayon ng pambilhin. Hindi po. Dito, gagamitin na po namin yung tulong. Sa bawat tulong na iniaabot sa mga magsasaka, hindi lamang napatataas ang produksyon ng pagkain. Tulay din ito para kumita sila ng maganda at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Bayan, bukas na sa publiko ang bagong specialty hospital sa Mabalacat, Pampanga. Nalayong palawakin pa ang access sa specialized pediatric healthcare sa bansa. Kung saan pinangunahan at ininspeksyon ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at tiniyak ang patuloy ng pagpapatupad sa Zero Balance Billing Program. Nitong January lang nalaman ni Carmen na may leukemia ang kanyang 13 taong gulang na anak. Aminado siya na hindi madali ang gamutan dahil hindi sapat ang kita ng kanyang asawa sa paggawa ng cellphone. Mahirap po talaga kasi sa totoo lang po, natubuan pa po siya. Kaya magpasalamat din po ako sa Diyos na nakasurvive po yung anak ko. Malaking rin po sa akin kasi hindi ko po in-expect. Ganyan po ka, may sakit yung anak ko. Parang kami hindi ko po alam kung paano po yung mga anak ko may sakit yung anak ko tapos yung may anak pa po ako maliit na 5 po kasi sila. Kaya para makaagapay sa mga gaya ni Carmen, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos ang Jose B. Lingad Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat, Pampanga. Mayroon itong 120-bed capacity at makapagbibigay ng iba't ibang specialized outpatient, inpatient, urgent care at emergency room services. Tampok dito ang mga pediatric specialty services tulad ng ophthalmology, neurology, hematology at oncology. Mayroon ding cardiology at pulmonology. Kabilang ito sa mga hakbang ng pamahalaan na maparami ang mga specialty hospital sa bansa na layuning palawakin ang access sa specialized pediatric healthcare. This state-of-the-art pediatric facility will provide free, high-quality care for children and families from regions 1, 2, and 3, and other neighboring areas as well. Next week, on the 1st of August, this hospital will open its doors to patients, making specialized pediatric services accessible to more communities. More importantly, it will bring hope and relief to countless Filipino families. Inikot ng Pangulo at ng First Lady ang medical center kung saan sinuri nila ang integrated operating room, mga specialized outpatient consultation area at makabagong diagnostic facilities kabilang na ang AI-enabled X-ray system at 128-slice CT scanner. Nakipaghalubilo rin ang Pangulo at unang ginang sa mahigit 50 pediatric cancer patients. Binigyang diin pa ng Presidente na ipatutupad dito ang zero balance billing. Here in this hospital, I am happy to announce that the Zero Balance Billing Program will certainly continue. That way, no individual will be denied care simply because they do not have the capacity to pay.
The zero balance billing is also complemented by the medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program and the Yaman ng Kalusugan program, which have served millions of Filipinos in need of medical assistance. Pasalamat din po na may tumulong po sa amin na ganito proyekto. Malaking tulong na rin po sa amin kung nagbibigay na sa namin sa kami. Kung wala po yung proyekto po na yan, matagal na po nawala yung mga anak namin. Hindi lang po si Yuan, pati yung mga kasama namin mga bata. Kasi instead na kung wala po yan, pupunta pa ng Maynila para magpakimo. Muli namang siniguro ng Pangulo na patuloy ang gagawing pagsusulong ng pamahalaan para sa mas abot kaya pero dekalidad na serbisyong medikal para sa mga Pilipino. Matapos ang naturang ospital, sunod na itatayo sa Clark Multi-Specialty Medical Center Complex ang Renal Center, Cardiovascular Center at Cancer Center. Di ba mga DDS? Marami hong nagawa si President BBM. Mga nagawa ho si President BBM. Meron siya mga ligasiya, pero hindi nyo lang alam bakit kasi hindi nyo tiningnan at ayaw nyong panoorin. Kasi kapag makita ninyo at mabalitaan ninyo na marami palang nagawa si President BBM, masasaktan kayo, naiinggit kayo, di ba? Kasi nga masapawan ang inyong poon na walang kwenta at walang ginagawa kundi luling hayaw lang, di ba? Puro lang paninira ang ginagawa. Destabilization ang kanilang ginagawa pero hindi mapipigilan si President BBM. Bakit? Kasi ang kanyang iniisip dito ang taong bayan, ang mga Pilipino at ang ating bansa. Diba? So wala siyang paki dyan sa inyong paninira. Kung ano mang ginagawa ninyo para masira ang kanyang pangalan, ang kanyang imaheng, wala siyang pakialam dyan. Lalo na sa inyong piki na survey. Iyakan ang mga DDS, diba? Wala daw ligasiya si President BBM. Wala daw nagawa si President BBM. Iyak ang mga DDS, diba? So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong banat ni Lujin Orsini. For more details, let's watch this. Actually, real talk to. Masakit to pero kailangang marinig, no? Meron kasing nagtanong sa akin, maayos at magalang naman yung pagtatanong, sasagutin po natin ng maayos. Ano ba talaga ang difference ng pro-Duterte at pro-Philippines nandyan? So, eto po yung sagot ko. Wala po itong filter ha, so sana huwag kayong magalit. Ang pro-Duterte, in its toxic form, ay hindi na nakikinig. Ang pro-Philippines, marunong mag-isip. So that's the difference. Magkaiba po yan ha. So magkaiba. And ang pro-Duterte mindset po kasi, meron siyang pattern. So hindi ka na nakikinig sa kabilang side, hindi ka na rin nagbe-verify. So that's part of their pattern. Hindi mo na rin tinatanong kung totoo ba yung nalaman mo o narinig mo o napanood mo. Ang tanong mo na lang, paano ko ide-defend to? Or pabor ba ito sa idolo ko? Kapag favorable, share ka kaagad. Kapag hindi, sasabihin mo kaagad fake news. 'Di ba? So, it's that simple. You don't follow truth anymore. You follow a personality. So, yan po talaga yung nangyayari. Aminin po natin. At mas lumalala pa ngayon. Kasi, kung sino yung kinakamuhian ng idolo mo o ng mga Duterte, automatic kaaway mo na rin, 'di ba? Walang verification kung totoo ba o tama ba yung sinasabi nila. Basta hate nila, hate mo na rin. Kung sino ang kakampi nila, kahit may issue, kahit questionable pa, kahit may kaso pa, ipagtatanggol mo pa rin hanggang sa dulo. Kahit si Kibuloy pa yan, o kahit pa yan yung mga drug lords na kasama ni na FPRRD before, sina Michael Yang, sina Peter Lim, wala kang pakialam because you don't care about those things, di ba? Ang importante, kakampi sila ng mga Duterte. So, hindi na nagmamatter sa'yo kung ano sila o sino sila, basta kakampi ka pa rin at ipagtatanggol mo hanggang dulo. So kahit mali, ipapaliwanag mo, kahit bastos na, papalakpakan mo pa rin. So kahit below the law, justify mo pa rin. 'Di ba? So alam po natin ito. So ang tanong ko po, let me ask you straight, nasaan na yung moral compass mo? Nasaan na? 'Di ba? Tapos eto ha, may point pa na hindi na to politika. Kapag kaya mong i-twist yung facts,
i-bend mo yung batas at gamitan pati yung Bible verses. Marami pong gumagamit nito ngayon ng mga panatiko ng mga Duterte para lang ipagtanggol yung idolo mo at ang mga ginawa nila. You are using Bible verses and you are using God. So, ang tawag po doon ay hindi na supporter. Panatiko ka na talaga. That's legit na fanaticism. At oo, masakit yun pakinggan, totoo. Pero yun na po talaga yun eh. At eto pa, may mga pagkakataon na kahit mali, kahit bastos, kahit below dignity, pinapalakpakan pa ninyo. Naalala po ba ninyo nung minura ni FPRRD si God? And when he mocked God, that should be your turning point. Kung Katoliko ka, that should be your turning point. So para na rin natin ginawang halimbawa, I don't know if you will consider this as exaggeration, but that's how I see it. Kung nag-away si God at si Duterte, parang mas pinili mo pa na pumanig kay Duterte until now. 'Di ba? Well, that's how I see it because you have heard him mock God. And apart from that, yung mga kabastusan na narinig natin, aminin po ninyo, when you first heard it, medyo awkward, diba? Nung kwento niya yung tungkol dun sa katulong nila na binastos niya, yung finger niya, yung katulong, that is normalizing what is not really normal. And letting people know that it is something that can be accepted by the society and that can be morally accepted, which is not right, diba? Ano po yung naging reaction ninyo nung narinig nyo yun? Natuwa ba kayo? But some people, they even clap. Pinalakpakan pa. At syempre, parang wala lang at still, puri pa rin. Tama po ba yun? So, tanungin ko ulit, ano ng klaseng pag-iidolo yung ginagawa natin? Is that a good example of a leader? Diba? Baka sabihin nyo na naman, masyado kayong nagpapakalinis. Hindi po. Yun pong pagiging normal ng isang bagay na hindi naman normal, yun na yung hindi natin dapat na tinotolerate. So, mali po yun. 'Di ba? So, tanungin niyo po yung sarili ninyo kung kayo ay pro-Duterte. Kung kaya mo bang palakpakan yung mali dahil ginagawa ninyo. Basta galing sa idolo mo, kahit ano pa yan, kahit ano pa, kaya mo pa rin ipagtanggol. Well, ginagawa nga ninyo kasi you're even using Bible verses, 'di ba? To defend him. So now let's talk about pro-Philippines. Yun pong pro-PH, yung loyalty nun hindi sa tao. Loyal siya sa bansa at syempre sa katotohanan. So kahit sino pa yung presidente, kung may programang makakatulong, kailangan natin yung suportahan. Kung may mali, kailangan nating punahin. Pero syempre dapat merong basihan. Hindi pwede na nanggaling lang sa kampo ng mga may ayaw dun sa mga leader na nakaupo. 'Di ba? Dapat mapatunayan natin kung totoo ba yung mga alegasyon na yan. Ganun po yun. Siyempre, we are supporting the stability of this country. Kaya po yung mga pro-Duterte, kapag meron kang pinost o meron kang sinabi na pinuri mo yung current administration, ano yung sagot nila? Dahil kaaway ng idolo nila si PBBM, 'di ba? Ang una nilang sagot, ay loyalista ka, ay PBBM ka, magkano yung ibinayad sa iyo ni PBBM? Meron ka bang maleta? Adi ka ba? Bangag ka ba? You know, napakababaw nung argumento. Because kung tutuusin, kung mahal mo yung Pilipinas, uunahin mo na proteksyonan yung kalagayan ng Pilipinas para din sa ating mga Pilipino. At tandaan po natin, pag binurog mo yung leader ng isang bansa at nalugmok siya, hindi lang siya yung nalulugmok, yung buong bansa at lahat ng mga Pilipino. Lahat po tayo apektado. So, patriotism is not really an act of selfishness. Kung selfish ka, syempre, para sa'yo, pag nadurog yung leader, wala kang pakialam, durog na siya eh. Ang importante, yung goal mo, na-achieve mo. 'Di ba? Yung nasira mo, yung leader na sa tingin mo ay talagang kaaway mo at hindi sang-ayon sa mga gusto mo. That's really bad. It's not being pro-PH, so that's the difference. So yung pro-PH, hindi siya oto-oto. Hindi rin siya basta share ng share. Hindi siya sumasabay sa galit. Hindi siya basta nagpapagamit. Gumagamit siya ng utak.
So, ang pro-PH po, marunong rumispeto sa posisyon. Hindi dahil sa gusto niya yung leader, pero nirerespeto niya syempre yung posisyon wherein nandyan at yung leader at kapasidad na ibinigay natin sa kanila, yung kapangyarihan na ibinigay natin. 'Di ba? Hindi dahil sinasamba natin yung mismong leader, kundi dahil naiintindihan ng isang pro-PH na, again, yung pagbagsak ng tiwala sa gobyerno, sa bansa, ang tinatamaan nun mismo tayo. Yun mismong ekonomiya natin tinatamaan. Hindi lang naman yung politiko Lahat tayo affected. Kaya nga ang ironic. Kasi kapag pro-PH ka, very simple, no? Lagi kang lalaitin, kukutsain, lahat na lang maririnig mo. Magmula sa kampo ng pro-Dutertes. Lahat na lang ng hindi maganda. And syempre, kung disente kang tao, masasaktan ka. Kung disente kang tao, it is something na pwedeng makatraumatize sa'yo. 'Di ba? And you will stop the crusade. You will stop standing up for truth or speaking the truth because you do not want to be affected by that. Pero alam nyo ba yung totoo? Yung mga pro-Duterte talaga, hindi loyal basta dun sa stability ng Pilipinas. Talagang the loyalty is with the Duterte. So that's the difference. So ang pinaka-diferensya talaga, ang pro-Duterte mindset, kaya nilang ipaglaban ang tao kahit mali pa yan. Ang pro-Philippines mindset, kaya mong ipaglaban yung tama kahit sino pa yung tamaan. Okay? So, sana po, bago tayo mag-ingay, bago po tayo mag-insulto, bago po tayo mag-label ng kung ano-ano, na kesyo loyalista, mga bangag at adi kayo o bayaran kayo, asan ang maleta nyo, well, that's their way. Tanungin nyo muna ang sarili ninyo, naniniwala ka ba talaga dahil totoo o dahil gusto mong maging totoo? 'Di ba? Dahil naghahanap na lang kayo ng excuse sa kabobohong ginagawa ninyo. 'Di ba? Kasi kung ang basihan na lang ninyo ay kung sino ang kakampi ng idol mo, yun din ang kakampihan mo. Kung sino ang kaaway, kaaway mo na rin. Hindi ka na naghahanap ng katotohanan. Naghahanap ka na lang ng kakampi ninyo. So, ganun lang yon. At sa dulo ng lahat, in the end of it all, hindi pangalan yung dapat na manalo. Hindi apelyido, hindi kampo, kundi yung Pilipinas. Pilipinas dapat yung laging nananalo. Yan lang dapat. So ang kulang na lang noon na sasabihin ni Ma'am Blue Jean, kulto ang mga DDS. Diba? Yun na lang ang kulang doon Pinigilan niya lang, hindi lang sinabi. Sa iba na nagsabi, parang kulto talaga ang mga DDS diba? Yung mga pro-DDS. Pagkaakala nila sila ay pro-Philippines, yan ho ay mali, ikes yan. Laging sinasabi ho ng mga DDS na ang Pilipinas daw ang kanilang iniisip. Yan ho ay black propaganda, pambobodol ho yan, diba? Ang kulang na lang na sasabihin ni Ma'am Blue Jean, kulto ang DDS. Na kahit kitang-kita na nila, kitang-kita nila ang ginagawang kalokohan, kataradaduhan ng pamilya Duterte ni Sara, itong si Digong, sila si Baste, itong si Polong, di ba? Wala silang pakialam, bulag sila. Kasi nga, poon na nila at jus-jusan na nila. Di ba? Ibig sabihin ito ang punto ni Ma'am Blue Jean. Hindi nag-iisip ang mga pro-DDS. Siguro sila dito yung bayaran. Kasi lagi lang sinasabi, kapag tayo daw ay susuporta kay President BBM, una nilang sinasabi, nakatanggap ng maleta, binabayaran ni President BBM. Diba? Adik, bangag. Diba yan ang lagi nilang sinasabi? So pwede natin ho silang babaliktarin. Kung ganon ang kanilang mindset, dahil sa tingin nila na makakatulong ang mga Duterte sa bansang Pilipinas, ganon din tayo, ganon din kami, hindi kami bayad. Kami ay taos-pusong sumusuporta kay President BBM at saka sa ating gobyerno. Kung ganyan ang mindset ng mga DDS doon sa mga pamilyang Duterte, ganon din tayo dito sa pamilya Marcos at saka sa bansang Pilipinas at sa ating gobyerno. Ganon yan, DDS, di ba? So anyways, before tayo dadako doon sa ating next topic, atin muna hong i-acknowledge at saka i-shoutout ang ating mga suki at mga early birds. So nandyan sila si Gina G, Maria Marilyn
Catherine Imbido Bautista. Nandyan din si Jovi Montero, Sonia Darnaila, Charito Seriano. Hi to Romeo from Lancaster, California. Kasama din natin si Florifigo Mapak, Emmy Mapalad, May Agnes Estucci. Nandyan din si Anes Alegre, Evangeline Borgonio, Abing Sulit, ERM. Nandyan din si Rosas, Leonardo Manansala, Joseph Magalyon. Kasama din natin si Jocelyn Manalo, Elmer Pinaranda, ME, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, update tayo dito sa kaso ni Mima Alicia. Well, since hindi pa nagbigay ng panibagong update yung PNP, ibabakita ko muna sa inyo itong vlog ni Nyolo. Kasi si Nyolo at saka kasama niya si Pekwa, pumunta sila doon mismo sa bahay or sa inupahang bahay ni Mima Alicia at meron silang napansin doon, mga kababayan. For more details, let's watch this. Ayan. Ito rin po natin to. Ito po yung sasakyan ni Mima. Ito po tayo. Dito tayo sa may presinto. Ayan. Ito po yung sasakyan ni Mima na ginamit niya. Bali, Toyota Corolla Cross. Ayan. Ayan. Kita niyo po dito. Ayan no. Ayan ang pinagtataka ko. Kumbaga, tol, hindi rin pwede maalis sa investigasyon na alam yung sinakyan ni Mima. Kundi siya, kasi nagdadrive na si Mima eh. Oo. Tapos, di ba tinted? Nakita mo, tinted na tinted. Eh, no? Tinted na tinted. Eh. Ito po yung sakyan ni Mima na ginamit niya. Alam mo naman tayo, dati tayo investigador eh. Oh. Tinted na tinted. Bali, Toyota Corolla Cross. Ayan. Ayan. Dito niya po. Yan ang tanong. Paano nalaman na si Mima ang nakaupo? Siguro nalaman, tignan mo yung editor natin, no? Nyolo, 3 hours ka dapat mag-live po. Teko. Napakahigpit dito, tol. Napakahigpit dito, tol. Ang higpit ng pinapagawa. Grabe, tol. 2 oras pa tayo magdadaldalan dito, tol. Ha? Kaya nga eh. 2 oras pa tayo dito pala, tol. Dito na tayo. Paano nalaman, kapatid, na nandito si Mima? So, pwede rin na ini-observe ko, if ever, oy, Ma'am Dali Babe, shoutout po, ha. Ayan, nandiyan ko lang si Dali Babe, shoutout. Pajakita natin. Jakita mo nga daw po yan, sabi ni Pikwa, admin ni Pikwa yan, eh. Pajakita po, editor, sabi ni Pikwa. Di ba? Paano nalaman? Tol, yun ang gumugulo sa isipan ko eh. Hindi, pwede rin sabihin natin na pagbaba, may senyas. Di ba? Ngayon, yung if ever, pagbaba ni Mima, binira siya, tapos, pagbira sa kanya, di ba, open eh. Yun ang pinagtataka ng ibang kapitbahay na open yung lalaki. Open eh. Hindi katulad ni Mima nasa sasakyan. Yon, di ba? Hindi daw kaya sabi nung mga kapitbahay naging timbre. Di ba? Di ba? Naging timbre na pag bumaba yung sasakyan, di ba? Sa po si Mima pasag eh. Isipin niyo po mga babae, nasa loob ng sakyan si Mima, pitinira si Mima. Si Mima po napakatapang. Binuksan niya pa, ha? Hindi mo nakita to, no? Hindi ko na-videoan sa'yo, may dugo-dugo pa yung ano eh. Yung handle. Hindi ko na lang anuin kasi baka maano nga yung ano eh. May dugo-dugo pa yung, ano to, nakakalumo, may dugo-dugo pa yung handle. Na talagang makikita mo si Mima, lumalaban pa na makatakas. Hanggang sa napunta siya sa kalsada. Yun. Ganun po yung sinabi pa, tol, tumakbo pa daw si Mima. According dun sa mga nakasaksi, dun sa CCTV, nakatakbo pa si Mima, tapos binalikan nga. Tapos pagbalik, yun na sinigurado na. Kasi nalaglag na si Mima eh. Yung sa tama sa katawan. Una raw, tama katawan eh. Tapos, binalikan, nung nalaglag na si Mima, yun na, pinutukan na ng harapan. Mm. Grabe. Grabe raw yung ano, yung nakita.
Kasi tol, may nagsasabi, bakit daw hindi sinagasaan? Hindi po si Mima ang nagda-drive. Ang nangyari po, pagdating nila sa location, ayan ito yung location. Ito sila Mima po. Andito yung riding in tandem. Pagbaba po nung boyfriend, doon po binira si Mima. Pagbira po kay Mima, may tama siya. Siyempre, blind yung bulag po yung riding in tandem kasi hindi nila makikita na kung anong ginagawa ni Mima. So, bulag sila. Tinira lang nila yung salamin na alam nilang tatagos. Ayun, tumagos nga. Ngayon, binuksan ni Mima. Tapos, ang problema, nung binabanatan po si Mima, naka-open yung boyfriend. Yun ang tanong ko, tol eh. Di ba? Naka-open yung boyfriend. Na kung ikaw ang riding in tandem, tol, wala ka dapat witness, di ba? Totoo. So, ano masasabi mo dyan sa mga nakausap natin? Kasi, tol, ang sabi ng mga nakausap natin doon, talagang ang pinagtatakahan nila, hindi agad sumigaw. Kasi pag alis nung mga gunmen, saka matagal pa raw yung reaction ng lalaki. Parang hindi pa tinignan pa raw si Mima. Tapos sa araw nagtatakbo ba doon sa bahay, doon na nagsisigaw na tulong po. Inambush kami. Yung pagkakasabi, inambush daw sila. Tapos di ba na straight pa magsalita noon. Tapos nung sinakay nga, parang naghihingalo na. So, tinitignan din ang bullet hole. Kasi meron yung angle na kung talagang silang dalawa ang target, wala nang problema, bibiray na yung kotse, di ba? Oo. Ngayon, bakit selective? Dito lang sa driver side. Kaya nga eh. Kasi, tol, ang nakita daw sa CCTV, lumapit yung gunman. Kitang-kita lumapit. Kasi nauna ng mga ilang minutes inabangan sila. Parang ang nangyari, di ba sinundan sila, tol? Umovertake yung motor. Nauna sa kanila ng mga ilang minuto para makaparada doon sa blind spot. Pagka parada sa blind spot, yun na, nung pagbaba ng boyfriend para buksan yung pintuan, lumapit na yung gunman. Pinutokan na agad. Unang putok daw, unang 3 putok, tol. Unang 3 putok doon sa lalaki. Tapos yung pababa na raw si Mima, yung bubuksan ni Mima, yun na pinutukan na si Mima. Nilapitan na ng harapan. Kasi dire-diretso naglalakad habang nagpapaputok yung lalaki. Yung gunman. Naglalakad, palapit kay Mima. So nung lasing daw si Mima lasing Siguro na-shock si Mima. Kasi unang tunog na narinig nila, para raw pinuktok na yero. Eto pa, tol. Pwede ba natin ikwento dito kung saan sila galing na bar? Pwede naman. Ito po mga babayan. Ito pa po nakapagtaka. Si Mima po tsaka yung boyfriend niya, lasing na lasing po si Mima. Galing po sila sa Adonis Bar. Adonis Bar po galing. Kaya lasing na lasing si Mima. Ayan po, pwede na namin sabihin sa inyo Galing po sila sa Adonis Bar. Diba? Nakakapagtaka Diba? Opo. Saan ba yung Adonis Bar, tol? Sa Timog. Timog? Yun, galing sa Timog. Quezon, hindi. BGC BGC. Ano sila? Sa BGC. Gay bar yun Diba, gay bar yun? Sa BGC. Siyempre, kung ako po, mga babayan, may jowa ako, hindi ko dadalhin sa Adonis Bar, di ba?
Oo. Oo. Kaya nga eh. Kaya nakakapagtaka rin talaga na bakit kailangan lasing. Kasi nag-live pa pala si Mima ng tol. Oo, nag-live pa. Ako naniniwala ako tol kung susumahin ko. Parang may ano rin may punto rin na planted lahat, planado. May pagkakataon na may posibilidad na Ikwento mo muna. Ikwento mo, pwede na natin ikwento eh. Ikwento mo yung mga barkada ng boyfriend. Ayun. Yung mga barkada po talaga, bading po talaga. Oo, bading talaga. Bading na may osus pa, di ba? Bading na may osus. Oo, nung pinakita nga sa amin ni Boss Mike, di rin kami makapaniwala, sabi ni Boss Mike, ko lang yata si Mima, yung jowa, bakla, sabi ni Boss Mike. Baklang-bakla talaga. Imagine nyo kung bakla yun. Kasi yun, nakilala, mga kamabayan, pinakilala ko nung mga kasama niya tayo. Kasi may, may mga kasama yan, si Mima, no? Diba, tol? Na babae. So, parang doon nila nakilala yung bading na yun. Eto, theory lang namin to, May posibilidad na, na nilunok na lang yung pagkabading, diba? Dahil alam nila mapera si Mima. May posibilidad na ganun tol, diba? Okay, so i-expect natin, hopefully within the day or baka bukas, meron ng update ang ating kapulisan dito sa kaso ni Mima Alicia. Kasi meron pa silang ibang anggulong tinitingnan mga kababayan, okay? So ipapakita ko rin sa inyo itong vlog ni Kakamping. For more details, let's watch this. Napakawalang hiya po talaga ng mga DDS na ito mga kababayan. Ito po si ate, parang binabaliktad po at pinagbibintangan si PBBM, no? Wala po tayong pinagbibintangan dito sa nangyari kay Mima Alicia. Pero ito po ay pinagbibintangan pa si PBBM. Talaga pong itinuro pa si PBBM sa nangyari kay Mima Alicia. Pakinggan po natin. Wait lang. Shout out sa lahat nung nag-vlog na tong si Mima Alicia. Hindi ko to kilala na vlogger pero kumakalat ngayon. Etong mga nagbablog na ang pinagbibintangan nila na pumatay ay ang mga DDS. Take note. Bago nyo tinanggap yung pagiging vlogger ni kay Bongbong Marcos, dapat alam nyo ang consequences. Nakita nyo si Percy Lapid palang unang upo ni Bongbong Marcos, sinampulan na patayin yan. So sana naisip nyo na nung umpisa pa lang nung kampihan nyo si Bongbong Marcos. Alam nyo na dapat na yun ang pagtutunguhan nyo. Pero hindi Ang inisip nyo kasi pera sa bulsa nyo. Ngayon, may nangyari na naman. Dalawa ng vlogger ni Bongbong Marcos na ginawang allies. Alam nyo ba na kaya kayo ginagawa ng ganyan? Patayin nila kayo ng walang habas na pagpatay sa inyo para maipagbintang sa mga Duterte. Ganun kalala ang utak ng administrasyon ngayon. Kaya mag-ingat-ingat ka sa mga... Ito lang po yung masasabi ko mga kababayan. Unang-una mga DDS, paano hindi kayo paghihinalaan ng mga tao? Una, kayo yung natutuwa sa nangyari kay Mima Alicia. Tapos, after nung may nangyari kay Mima Alicia, kayo yung sunod-sunod na nagko-comment at na nagme-message sa mga vloggers na pro-admin. Kayo ang nagbabanta. Pagkatapos ng may nangyari kay Mima Alicia, kayo naman ang sumunod na nagbanta. Sunod-sunod yan, marami yan. Na-screenshot yan ng iba't ibang vloggers at pinopost nila sa kanilang mga platform. So, paano hindi kayo ang paghihinalaan dito? Again, linawin po natin, wala po tayong sinasabi na sila or ito, itong grupong ito or yung kabilaang may kasalanan sa nangyari kay Mima Alicia. Kasi unang-una meron pong nahuling mga suspect na may 2 suspect na po na nahuli. Medyo nagtataka lang po ako bakit hindi pinapresenta sa media at hindi nagpa-presscon. Pero may nahuli na po. Ngayon, wala po tayong sinasabi, wala po tayong tinuturo ng mga DDS, wala tayong sinasabi na silang may pakana nito. Pero sila po kasi yung natutuwa Kaya pinaghihinalaan sila ng mga tao. Sila yung natutuwa. Sila yung nagbabanta. Sunod-sunod na pagbabanta. Walang takot. Kahit si Senator Risa nakaranas ng pagbabanta mula sa kanila. Tapos ngayon, babalik rin pa nito ni ate. At si PBBM ang pagbibintangan. Idadami pa niya yung kaso ni Percy Lapid.
Mga kababayan, sa nangyari po kay Kaper Silapid, sino po ba yung suspect? Sino po ba yung nagtatago? Alam naman po natin pare-pareho, si General Bantag po ang suspect doon. Kaya nga po siya nagtago, hindi po ba? So, kanino pong tauhan or kanino pong tao si General Bantag, mga kababayan? Again, hindi pa naman siya guilty, no? Pero siya po yung sinasabing suspect at siya po yung nagtatago ngayon. So, bakit hindi ko maunawaan bakit ibinibintang kay PBBM, mga kababayan? Nakakagalit po ang pinagagawa ng mga ito. Kung yan ihaka-haka nyo lang, huwag nyo nang i-share sa publiko dahil kayo po ay nagkokondisyon sa taong bayan para paniwalaan kayo na ang may kasalanan sa nangyari kay Mima Alicia ay ang kampo ni PBBM. Wala naman kayong patunay. Idadamay nyo pa si Kaper Silapid, ang suspect doon hindi naman tauhan ni PBBM. Grabe kayo. Ganyan kayo manira, gumagamit kayo ng intriga at chismis. May mga ebidensya naman kami na nagpapakita na totoong kayo yung mga nagbabanta, kayo yung nananakot sa mga vloggers. Yung huling video ko, bago ito, pinakita ko sa inyo yung pananakot ni Dean Chase kay Senator Rizon Tiveros. Yung po ipatunay ng mga DDS po ang nananakot at marami silang ganyan na screenshot po yan. Tapos ngayon, kayo yung nakakitaan namin ng culture of violence, culture ng pananakot, babaliktarin nyo kami kung sino-sino ituturo nyo. Diyan kayo magaling sa intriga, sa chismis, sa pagkakalat ng intriga. Dahil alam nyo marami kayo napapaniwala. Kaya hindi po natin dapat pinapalampas ang mga ito. Dapat po sinasagot natin dahil sobra na po Yung mga tao po magagalit sa mga maling tao dahil sa mga ginagawa ng mga ito na pang-iintriga. Yan po yung style nila since 2016. Intriga, intriga, intriga. Wala naman po silang pinatunayan sa korte. Ang dami nilang intriga kila Mayor Leni Robredo, kila Trillanes, kay PBBM. Pero up to now, wala silang napatunayan sa korte, wala silang mga naipakulong bagkos yung mga sinusuportahan nilang politiko ang nakukulong, nakakasuhan at napapatunayang mga may sala, mga kababayan. So, sana po mag-isip-isip po tayo, huwag po tayo basta-basta naniniwala sa mga propaganda at intriga ng mga ito. Hindi po tama yan. Yan po ay magke-create po talaga ng chaos. Kaya po dapat sinasagot natin ng mga taong ito. Maging matalino po tayo, wag po tayong pumapayag na basta lamang po tayo naniniwala nang wala pong pinapakitang patunay sa atin. At tignan po natin yung mga ebidensya at mga basihan natin. Sila po yung nagbibintang, pero yung katotohanan, saan natin nakikita yung pananakot, yung pagbabanta, at yung pagiging violente, sino yung mga nakukulong, nakakasuhan, at naaaresto, nagtatago, tumakas, at sino yung mabibitay. Sa Florida, USA, di ba? Sila yan. Sila yung mga nahuhuli. Sila yung nakakakitaan natin ng pagiging utak na violente at masama. Tapos ibibintang nila sa atin, napakahusay naman. Hindi na uubre ang ganyang paandar nyo mga DDS. Sobrang natuto na kami sa mga pinagagawa nyo. Kaya magsasalita kami, lalabanan namin kayo, magpupush back kami. Salbahe ang ginagawa nyo, kasalbahihan. So mga kababayan, wag po tayo basta maniwala, wag po tayong magpapauto. Lagi po tayong humanap ng proof at basihan sa mga pinagsasabi ng mga ito. Dahil kung hindi, baka pumapagaya tayo sa kanila na madaling maniwala, madaling mauto, at baka po magluklok na naman po tayo ng mga maling tao sa gobyerno sa 2028. Wag po nating hayaang mangyari ito. Maging matalino po tayo. Salamat po sa panonood. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Ashin, Milagros Facon1, Tony De Los Reyes, Shirley Risman. Kasama din natin si Phil Macabato, Lia Montifalco. I-shoutout natin si Remy Rivera, si Risa Force, Olivia Lopigale, Josephine Gallego, Edith Enriquez, hi to Rayon Inicosi. Nandyan din si Zenaida Reyes, Joji Crisostomo, hi to Gary Beto de la Cruz, nandyan din si F. Mers, Tuka Buka Twins, Vitani and Veronica. Hi to Maxima Lorenzo, Merla Kagat, Edelene Rodriguez, and hi to Jane Rabara from UK. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong pinakauna na segment sa programa ni Jesus Falces. Yes, meron na ho siya programa sa mainstream, itong si Jesus Falces. At ang kanyang una na guest ay si Yussi Claire Castro.
Napakasaya talaga ng kanilang programa. For more details, let's watch this. Sa mga presko natin, Yusek, ang impression ng iba lang naman. Ako, I know for a fact it's not. But ang impression ng iba, parang galit lagi ang atake ni Yusek Claire. Parang pag may preskon siya, parang laging merong kalaban. So ano bang totoo? And bakit yun ang energy that you bring during a preskon? Siguro ganun lang. Alam mo, Atty. Jess, siguro ito rin ako pagka nag-hearing. Diba, pag objection, Your Honor, mandun yun yung energy. So ganun lang. Minsan nga naiingit ako sa mga doktor. Di ba yung doktor medyo mahinahon? Parang di ko kaya yun eh. parang normal sa akin yung ganito. Speaking of, kung normal sa'yo yan, speaking of, kailangan ko na matanong kagad. Kung nasa Senate ka, kasi may mga natawa daw at mayroong parang naging riot ng aunte, no? Na parang nagka-disorder daw, nagalit yung isang senator judge. If you were in the Senate, hindi na ako nag-dare na kumuha ng slot para umatin ng Senate impeachment. Kasi alam ko I can't make a straight face eh. Naku, mukhang matatawa ka? Ikaw ba, matatawa ka if you were there? Oo. Pero siyempre pag nagtawa ka, dapat sila hindi balat sibuyas. Kasi malakas naman sila magsabi, dapat wag kang balat sibuyas. So pag nagsalita ka ng wag kang balat sibuyas, dapat siya din, hindi siya balat sibuyas. It should apply to yourself. Oo, walang balat sibuyas dapat. And speaking of, yung experience mo as a lawyer, kailangan ko nang ipasok, do you miss litigation? Ngayon? Especially given na napapanood natin sa impeachment, it's not really purely legal, but of course, nakikita natin yung galing ng ibang mga litigation doon, like si Attorney Virgil Ligutan, Yes, oo. Attorney Chel Jokno. Do you miss litigation? Tingin ko ngayon, hindi ko namimiss kasi ang dami kong trabaho. Pero ang nakakamiss sa akin, yung mga kliyente ko. Paano pala yun? Pagpasok mo syempre sa Malacanang as a spokesperson, what did you do to your pending clients before accepting the Struggle yun kasi at the time na nakuha ako ng Pangulo, puno yung kalendaryo ko ng hearing, maghapon yung magat hapon. Wala pang nakatanong nito sa'yo, ha? Oo. Parang ako pa lang. Maghapon siya talaga. Siguro, that's February, no? Siguro hanggang, let's say hanggang October, medyo puno na siya eh. Kasi ngayon ang hearing, pag nagpunta ka sa court, nilalagyan na lahat yung dates eh. So paano yun? Dates. Did you ask to withdraw or or you referred them to someone else? At that time, kasi hindi ko pa naman nire-reveal na magiging part ako ng government. You cannot reveal yet. Oo. At ayoko mag-leak. Okay. Wala akong napagsabihan. So parang nabigla sila. Nung after na ako nag-take ng oath, doon ko lang sinabi na ibibigay ko muna kayo. Oh my. Sa kaibigan ko. Pero ang billing ko sa kaibigan ko, sabi ko, lahat ng kaso na yan, inalagaan ko. So alagaan mo yan. Oh my God, so surprise na surprise pala yung mga kliyente mo. At sila ang, sabi mo, miss na miss ka. Yes, meron isa dito, alam ko. Meron isa dito. Baka sa 2028, inaabangan ka na. Natapos na yung kaso at that time. Napanalo ko na. Thank God. Thank God. Wow, baka sabihin nila, attorney no case ka, hindi. Oo, madami ka nang napanalunan. No, alam mo naman, uso ngayon yung mga ganong pangungot siya. But going back siyempre sa ating mga presscon, as a spokesperson, did you ever imagine that you would be a presidential spokesperson? Hindi ko pinangarap, wala sa panaginip ko. Wala rin sa panaginip ko na magiging parte ako ng gobyerno. Kasi ang sabi ko, tayo kumikita tayo as practicing lawyer, di ba? Parang ayoko yung tipo na gusto kong magbakasyon na tapos meron kang trabaho sa gobyerno. So pag nagbakasyon ka, usually pwede mo lang i-cancel yung hearing mo pwede na Okay. And at the same time, ayoko na mako-question ako kung kumita man ako dito sa case ko or let's say may income man ako or may savings man ako sa bangko. Ayoko ma-question ako na, taga-gobyerno yan kaya laging nagbabiyahe. Ayoko noon. But so you had to sacrifice that. So right now ba, sorry, if I may ask, busy ka nga, of course, but may nafi-fit in ka bang personal travels? Like for yourself, hindi yung Canada na official with the president, no? But yung personal travels mo, nami-miss mo ba yun? Yes. Do you still get to do that? Hindi na? Hindi na. Kasi nami-miss ko siya. Kasi before, yung mga anak ko, pag may bakasyon ng Holy Week, tapos yung bakasyon ng, let's say, summer vacation,
tapos yung Todos los Santos, tapos Christmas. So, sabi ko kasi hanggat bata sila, I mean, yun yung time na dapat magkakasama tayo. Namimiss ko siya kasi ayoko rin mag-absent sa aking trabaho, di ba? Ayokong bakasyon lang. Dapat action, hindi bakasyon. So, yun yung nakakamiss kasi, big sacrifice. In a way, on yes. your part. Pero naintindihan naman ng mga anak ko. So, usually, pag Christmas, pwede naman. And ano naman, 2 years na lang. 2 years, yes. Unless baka maging spokesperson ka pa din after 2028, But anyway, katulad yung sinabi ko, di ba, hindi ko siya pinangarap until, parang siguro binigay lang, parang bumaksak lang dito, binigay sa table ko. And at that time, And you're excelling in your job. Yeah, thank you. And at that time, Attorney Jess, hindi ko balak tanggapin. At first. Okay. May script kami nung anak ko, sabi niya, hindi natin tatanggapin kasi ganyan. Pero, what convinced you otherwise? Finally, nung nakausap ko si Pangulo, kinausap niya ako, sabi niya, can you help the country? Parang sino ako? Na yun ang sabihin ng Pangulo sa'yo? Parang, di ba? Parang, so, nung una, merong nag-broach nung idea na spokesperson, pero hindi pa si Pangulo. Actually, hindi nila binanggit na spokesperson. Ang sinabi lang sa akin, you will be the face. Oh. So, at the time, wala akong idea kung paano you will be the face. Kasi ang huling naisip ko, si Daphne So, wala sa akin, ito gagawin mo, ito. Wala. Medyo vague pa pala yung unang Vague, oo. Tapos sinabi nila may meeting ka with the president. So, nagulat ka? Na meeting with the president pala? Yes, oo. And at that time kasi parang kailangan ko na siya i-meet to finalize kung pasok, okay. Diba? So, pero at the time sabi ko, ba't kaya ako? Hindi ko pasok, kasi nga, parang may call of duty. Yes, yun sinabi niya talaga sa akin na, can you help the country? So, parang sino ako? Diba? And you're doing well in your job, but of course, yung sacrifice na sinabi mo sa pagta-travel, isa yun. But speaking of Canada, kanina I mentioned yung travel mo with the president on official business sa Canada. There was also a big sacrifice on your part in the sense na you experienced harassment in Canada. So, halong question, compound question sa impeachment. Parang, do you regret accepting the job or because of those hazards? And then, how do you face those kinds of hazards moving forward, having experienced it firsthand? By the way, yun ba yung una mo sa Canada or baka may nauna pa palang level of harassment na ganun? Yun lang, first time. First time. So, do you regret accepting the job in the sense na may mga ganun palang hazard? Because now you're the face and you're being associated with the administration and then may mga ganung level of harassment. Moving forward then, like, anong compound question? Pasensya na, Yusek. Moving forward, so how will you deal with that kind of harassment? First time yon, pero hindi ako nagsisisi sa trabaho ko ngayon. Kasi feeling ko, kung makakalaban natin yung fake news, mas malaking bagay yon kesa dun sa maranasan kong harassment. Despite all of the risk? Yes. Oo. Kasi mas malaki yung maitutulong ko, hindi lang sa gobyerno, kundi sa taong bayan. Kasi mga inosente na mga Pilipino na naloloko ng fake news. So para mas malaking bagay yon na magawa natin. Hindi lang ako tayong lahat dito, kesa sa mararamdaman kong pangaharas nila. Kasi pwedeng tawanan ko lang yun di ba? Pero ang ayaw ko lang kasi doon, hindi dahil sa naharas ako, but naipakita kasi nila na medyo rude. Yung Pilipino. Hindi naman ganun yung totoo nating mga kababayan Pero again, guess what? Prior to that, nakita namin ang pictures ni Vic Rodriguez kasama ang ilan sa mga nangharas sa amin. Oh! So, instigated? So, Attorney Vic Rodriguez was in Canada that time? Yes. Oh my God! So, prior to our arrival, nandun na sila, at nakita namin sa picture na yung most of the people na nangharas sa amin, kasama niya. Oh my God. And the irony is, Attorney Vic Rodriguez was previously Chief of Staff or ES. Yes. If I remember correctly. Diba? Ni Pangulo. Oo. Kung kasamahan mo yan at kung hindi mo man yan inutos, at least, kung alam mo na pangit yung ginawa ng kababayan mo, kinall out mo.
Pero hindi, di ba parang tuwan-tuwa pa sila. Buti na lang may Canadian police doon na ano. Nagkataon siya. Tumulong God at is nakatulong good. sa Really, inyo. God is good. Hindi naman namin alam pagtawid namin na may mga police officers. Kasi tumawid lang kami kasi sunod sila ng sunod. Sunod sila ng sunod. So, hinintay na lang namin yung sasakyan namin until nakita na nga namin may mga police officers. So, lumapit na kami. Pero may mga ano din, nagtatanong sa social media na meron bang diplomatic protocol na nilabag yung ibang mga kapwa nating Pilipino na pagharas sa'yo? Parang meron daw ganun sa Canada na pag ka diplomatic guest tapos parang hinaras ka. Yun ang pagkakaalam ko. Pero gusto ko lang i-correct ha, kasi sabi nga rin ni Kuya Montulfo sa kanila Attorney Clint na fake news sila. Dahil ako daw yung papautos na ma-deport sila. Wala akong... May kumalat, that is where I was going to. So wala ka namang ginawang action. Wala akong ginawang actions. And at that time, hindi ako nagsumbong agad. Wala akong sinabihan kasi akala ko okay lang. Yung pala, mukhang plano nila talaga na kumalat siya. Para siguro ipakita na... Kasi ready talaga sila para silang professional vloggers So hindi ko inintensyon na kumalat siya. Pero may mga kababayan tayo na mababuti naman yung puso. Sila yung nagpakalat ng mga mukha nila. Ayun. And whatever consequences they will suffer, actions have consequences. Pero, as you mentioned, as you clarified, Attorney Claire, na hindi ikaw yun, na hindi ka nag-file ng case or hindi mo sila pinapadeport. Wala. So kung may mangyari man sa kanila, that is on them. Yes, oo. Okay. Paano ka nagdi-distress? Like, that night, nung harassment na yon, anong ginawa mo to distress? Wala. Ang tapang mo talaga. Wala, Kasi nga, ayoko nga sana magsumbong eh. After that, lumipat lang kami ng venue, pero pinagpatuloy namin yung trabaho namin. Hindi ka nagpamasahe? Hindi ka nagtsaa? Hindi ka kumuha ng 8-hour sleep? Nakailang oras ka ng tulog sa Canada? Ay, konti lang yun kasi iba yung oras natin. Nag-livestream pa ako noon. Konti na nga yung tulog mo dito, konti pa doon. Oo, iba kasi, ang liwanag kasi doon, kala mo parang maaga pa pero madaling araw, parang gabi na pala siya. Pero hindi, at that time, sabi ko nga, sa mga ganyang bagay, ayokong nai-stress. Kasi pag pumasok sa akin, yung stress, masisira yung trabaho ko eh. Iisipin ko sila eh. So, dapat sila yung may stress sa akin, di ba? Ang galing. And, teka lang, Yusek madami pa tayong pag-uusapan. And, medyo pupunta na tayo sa medyo seryoso earth-shaking. Dagdagan pa natin, Yusek, dagdagan pa natin ang clue sa ating Just Who, Hula Who. Ito na po ang unang clue. Mahilig itong dating lawyer na ngayon DDS vlogger sa humba. Pwede natin siyang tawaging humbagado, hindi hambogado kasi ang hambogado nasa Senado. Ang humbagado, itong natin. Lawyer dati, DDS vlogger ngayon. Baka, kanina, parang alam mo to kanina. Parang pareho yung nag-uusapan natin, di ba? Mahilig ka ba sa humba? Oo naman, pati patatin. Wow! Kasi ayaw niyang maubusan. Oo, nanguna? Huwag kang mang-uubos ng humba kasi magkakagera. Yun na. Hindi, ang problema yata is nauna pa. Tapos naubos ba? Ganun ba yun? Parang gate crashing pa nga daw Hindi naman talaga siya yung nagluto nun Babayaran naman daw. Binasahi lang kita, Yusek, ng light questions. Ngayon, serious na. Siyempre, nakinig ako sa press con mo kanina. Alam mo naman ako, mahilig ako sa yung mga pasabog. Ang narinig ko kanina, may patikim ka na ang SONA ng ating Pangulo next week ay may earth-shaking announcement or announcements. So, alam ko na uunahan na kita. Hindi mo pwede sa amin sabihin. Yes, hindi pa. Kasi sabi ko naman, lahat naman ng SONA ni Pangulo, meron namang mga pasabog So, hindi na lang natin. Pero ang tanong ko, anong magnitude? Hindi mo sa akin sasabihin yung content. Pero magnitude 5, magnitude 6, magnitude 7, magnitude 8. Hintayin na lang natin. Okay, sige, antayin natin. Pero announcement lang ba o announcements? Earth-shaking announcements? Plural? Oh my God. As a lawyer, kasi we have to be particular with words, di ba? Singular versus plural. Oo. I-replay nyo na lang yung ni Yusek kaninang umaga, press con, kung sabi ba niya, announcement or announcement. Sabi ng Pangulo, bakit mo yan sinabi? Okay. Pero nasabi ng ating Pangulo, tsaka nasabi ng Malacanang na simple ang SONA. I'm sure pwede mo na to sabihin, Yusek. What does it mean na simple ang SONA compared to what? And ano yung simple? Okay, kasi naman ang host naman talaga dito ay ang House of Representatives.
sa pamagitan din nila, sinabi nila simple but dignified, syempre, di ba? So, parang ang, sasabihin ko ba yung suot? Dapat kasi, hindi siya asing long gown. Okay. Hindi So, parang dapat red carpet ng Hollywood. Hindi ganun wala. Kasi dati yung ibang zona medyo ganun, di ba? Yes. And on our part, ang mag-direct lang ay yung in-house sa RTVM. Walang mga parang mamahaling director, di tulad noon. May naalala ko. Oo, di ba? Tapos yung mga shots pa parang ang mamahal. Oo, ang shots na nandito sa may ilong. Parang hindi nakatulong. Nakita yung ilong. Pero mahal ang bayad Ang mahal ang bayad doon, di ba? Ewan ko lang kung pro bono. Baka sabihin ng director, pro bono. Pero siya sikat na director. Ganun ba? Kaya sa may ilong pinuhan. Kasi indie daw di ganun ba? Expert. Pero simple lang Sona. Pero, sige, hindi natin pwede alamin ano yung content. Pero, gaano kahaba? Let's say, aabot ba to ng 1 hour? Less than 1 hour? Tingin ko pa sa linggo ko pa makikita. Sa linggo ko pa ma-assess. Okay, eto, alam mo to. Nako, kasi baka sabihin mo, sa linggo mo pa malalaman Pero eto, meron ka bang na-contribute? Baka meron kang binulong na, Pangulo, itong topic na to, mahalaga to. Ibubulong ko sa iyo, mama. Pero, yung sinabi ko, parang na-consider. Pero hindi ko alam, syempre, kung wala pa hindi ko pa alam yung final na ginawa ni Pangulo. Sorry, kailangan ko talagang pigain, di ba? Earth-shaking. Kasi sa akin, ang pumapasok pag earth-shaking, talagang either bago, talagang malaking issue, bigating issue. The only thing or things that I can think of na earth-shaking, bahala ka na sa reaction mo, isa-isayin ko lang. Kasi sa Canada, na-mention ni Pangulo, nagulat din ako noon, earth-shaking yung press ko niya, Duterte flood control since 2019. Syempre, inaabangan ng tao ang flood control. Kasi si Pangulo nag-start nun last year So, kailangan may closure this year or may continuation. Uy, maganda yan Magandang point diba? yan If ever. Pangalawang possible earth-shaking. Will we rejoin the ICC? Baka yun yung announcement. Yun ba? Baka sabihin ni Pangulo, we will pursue rejoining the ICC, di ba? Kasi kapag we rejoin the ICC, wala nang question sa warrant of arrest ni Bato. Wala nang question dun sa mga ibang ganon. We can follow the procedure. Ako lang naman yon. Ano ba yung pangatlo kong naiisip na earth-shaking? Kanina may naisip ako. Ito, importante to sa kababayan natin, sa mga kababayan natin. Meralco bill, tsaka gasolina. Something na earth-shaking. Ano kaya? Aalisin ba yung systems laws? Magkaka-priority ba ang Pangulo natin on lowering the price of electricity? Pwede, di ba? Pwede. That is earth-shattering, I think. Kasi viral ngayon, Yusek. Eto, pwede mo na ito sagutin kasi hindi ko natatanungin sa Sona. Kasi viral ang mga Meralco bills. Madami nagrereklamo tungkol sa kanilang kuryente. Maybe we can help explain bakit ba tumataas ang presyo ng kuryente ngayon and maybe what can the government do or what is the government doing? Sa ngayon, Attorney Jess, wala akong opisyal na informasyon kung bakit siya tumataas unless siguro naiisip ko kasi talagang ang fuel price, 'di ba? Ang fuel price ngayon because of the Middle East crisis, pwedeng ito isa sa mga dahilan. Na-impact pa din yung generation kasi ng kuryente. Requires fossil fuels Oo. Oil. At saka, meron ganyan na hindi siya, kumbaga, siya yung naidadagdag na presyo na hindi naman siya natatanggal. Correct. Kasi yun talaga yung kailangan singilin. Oo. Ako, ang dinadasal ko lang, Yusek, mabubulong mo to sa Pangulo hopefully na yun nga yung mga value-added tax sa Meralco bill, baka pwedeng babaan or yung iba i-reduce, ganun, para bumaba ang presyo ng Ito hindi ito galing officially from the OPIA. Pero kasi pag inaral mo minsan yung value-added tax, pag kinumpute mo siya, tanggalin natin, magiging negative yung kita. Pag naging negative siya, parang wala tayong magagamit para ipantulong pa sa iba. So, may ganun So, minsan naisip natin, dapat tanggalin value-added tax. Pero pag binalansi mo kasi, may advantages and disadvantages. Yes, para bang kukulangin, in a way, makukulang yung pondo, hindi naman natin alam kung ilang bagyo, ilang lindol, ilang sakuna ang pwedeng, sana wala.
ang mangyari sa Pilipinas, lahat ito, nakita mo naman pag kami nangyari, bigay ng ayuda, bigay sa barangay, bigay sa munisipyo. Ang laki nung ano ngayon BBM, bawat barangay makikinabang. Yes, oo. So, and the local government support fund. Yun ang mga malalaking na itutulong ngayon ng gobyerno. Pero syempre, sabihin nila, bakit sila lang yung natutulungan? Kasi minsan to, just isipin natin, di ba? Yung sagad na sagad, minsan talaga yun yung dapat i-focus mo Kasi pag hindi mo yan na-focus, tapos nasagad pa sila lalo, ano mangyayari sa kanila? Baka mas lalong magulo sila, mas lalong hindi nila alam kung saan sila pupunta, mas magumawa ng hindi maganda dahil hindi sila nakakakain ng sapat. Speaking of, hindi nakakakain, di ba ako, personally, and baka meron ka pang ma-update sa amin, yung walang gutom kitchen na susubaybayan ko yan kasi dati isa lang yan. Pioneer ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Tapos parang biglang 3 o 4 na ba? Ilan na ba recently? And bakit ba priority yan or bakit ba yan ginagawa ng ating Pangulo na may walang gutom kitchen? Oo, kasi di ba nga, katulad yan, tumataas yung mga presyo ng mga bilihin natin. Although ayaw natin, pero may nangyayari dahil nga mas lalo siyang nasagad because of the Middle East crisis. So ang ginagawa ng Pangulo dito, yung mga farmers na hindi minsan kumikita dahil hindi nabibilan, yun din yung binibili natin, tapos yun din yung ginagamit natin sa walang gutom. So kumbaga, kumikita na yung farmers natin, tapos napapakain pa natin yung mga talagang, yung hirap na kumita, kahit paano naiibsan yung gutom. Correct. So hitting 2 birds with 1 stone. And I recall parang din yan, in the implementation of Sagip Saka Act. Kasi nga, if the government is buying mga produce, they have to buy now from local farmers. They're required by law. So, di ba, para bang... So, ilan ang kitchens or how many locations na ba? Aking pagkakaalam, tigi-tigisan na Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, wow! Oo. So, pero dadami pa yan. Dadagdagan pa yan. Kasi dati may naalala ko, Yusek, hindi ko alam kung naalala mo. Merong dati kitchen din yung dating administrasyon. Kaso, ningas kugon. Wala nangyari. Parang nung kampanya lang, merong Duterte Kitchen, tapos nung nanalo, hindi naman in-institutionalize. Ang tanong ko syempre, to be critical of the walang gutom kitchen, ang tanong ko, is that sustainable even after the president leaves office? Tuloy-tuloy ba ang walang gutom kitchen? Yun lang hindi natin alam. Kasi hindi natin alam kung ang puso ng susunod na leader natin, kumbaga, ganun din yung nakikita niya sa ginawa ng Pangulo. Kung lahat ng ginawa ng Pangulo, tanggalin niya lahat. Sana ma-institutionalize kasi mukhang maganda yan. Tsaka nga, implementation din niya ng Sagip Saka Act. Maiba ako, Yusek, kanina na pag-usapan natin ng impeachment for a bit. Kasi, namimiss mo ang litigation. Anong reaction mo or take mo as a veteran litigation lawyer sa impeachment trial so far? Of course, I always emphasize it's not a purely legal proceeding. I believe it's really more political actually than legal. But given your legal background as a litigation veteran, anong impression mo sa ating impeachment ngayon? Sobrang haba. Sobrang siyang haba to the point na parang ang ipoprove mo lang naman sa una, di ba, kung existing tong video na to? Di ba? Yun lang yun Pero parang ang dami na naging issue na hindi siya relevant. Hindi siya relevant doon sa issue about the video. And at the same time, ginamit din naman ng defense. Same video. Di ba? So, bakit tumagal ng ilang araw? Ang pinag-usapan lang naman natin, yung video na pareho nyo namang ginamit. And galing dun sa same USB na rinireseal nila kada gabi. Tinitape ulit, tapos next day, iaalis yung seal. Diba? Ang question ko dyan, as a litigation expert, diba usually, pwede namang mag-agree. Sa pre-trial, alam ko nagka-pre-trial itong impeachment. Bakit hindi nag-stipulate ang prosecution and defense? I think the prosecution wanted. They were willing. Pero bakit hindi nag-stipulate ang defense despite eventually ginamit naman nila? What could be the explanation for that? Ito, tingin ko analysis ko to. Tingin ko, kaya hindi sila nag-stipulate kasi, una, parang gusto nilang patagalin. In a way, para medyo, mabor ng konti ang tao. Kasi pag nabor na yan, hindi na yan makikinig. Strategy yan. Pangalawa, gusto na lang tumagal. As in, gusto lang tumagal.
At, Lalo na yung cross-examination nila. yes. Mas matagal pa sa direct. Yes, oo. So, minsan strategy to para mabore yung tao. But who do you think is winning so far or sino ang mas lamang? Because ako, I remember nung panahon ni CJ Corona, during the first week or first month, dehado ang prosecution nun heavily criticized sina Kong Neil Tupas noon, yung performance ng prosecution first week, first month. What do you think is the... Kung sinong panalo? Kasi medyo isang buwan na 3 weeks na ata. Kung sinong lumalamang? Sinong lumalamang sa prosecution and defense? And, of course, dun sa article on grave threats. Kasi, nag-finish na yung article on grave threats If meron ka nang sa tingin mong panalo on article on grave threats. Okay, ito hindi ito opinion ng palasyo ha. Okay, klaro. Opinion ko to. Personal. Oo. Sa akin, kung pagbabatayan lang, kung existing yung video lang tayo syempre prosecution. Bakit? Sige namin ka rin ng depensa. Di ba? Kasi pag-uusapan lang natin yan, existing ba yan? Totoo bang si VP Sara yan? Di ba? Totoo bang niya sinabi yan? Yun Ngayon, ang tanong dito, kasi ang ginagawa kasi ng depensa is, ginagawa nila na, grade threats lang yan Pwede naman isang pa yan sa MTC Pero that's not the point. Diba? That's not the point. Does the prosecution have to prove that VP Sara committed a crime in this impeachment trial? Hindi crime yung pinag-usapan dito It's all about morality. Yung capacity mo to be a leader. Yun yung pinag-usapan dito. Fitness. To remain in office. Yes, di ba? Kasi ikaw na vice president, may kakilala kang assassin. Inutusan mo yung assassin pumatay. At yung papatay ay umoo. Anong klaseng leader ka? Kasi kung sa susunod na mga taon at ikaw yung susunod na pangulo, anybody, you can, kill mo yan, patayin mo yan. Kayang-kaya kasi bakit? Mukhang tinatanggap nila Opo. Gina-justify nila na itong taong to ay pwede mag-utos pumatay dahil galit siya. Yes. O tapos, ang ginagawa ngayon ng mga lawyers niya at nung siguro yung mga ibang kaalyado niya dyan sa Senado, gusto nating patanggap na okay lang na ganyan ang isang leader na kumausap ng isang assassin. And at the same time, Attorney Jess, hindi sa akin lang on our part, kilala nyo ba yung assassin? Na-produce nyo ba assassin? No! Do they have to produce the prosecution? No! Sa prosecution, hindi nga nila kailangan sabihin. Bakit? Si Vice President ang umamin. Sa kanya galit. So yung burden... Confession. Oo. Confession, admission. Yung burden of proof, nasi-shift yan doon sa umamin. So, siya yung magpo-prove ngayon na wala naman akong kakilalang assassin Pero on the part of the prosecution, hindi sila required na sila ang mag-produce nung assassin kasi admitted yan nung respondent. Lalo na sa closing statement. Yes. Kasi ang sabi nung isang attorney Mark Vinluan yata, unconventional but justified. So actually, in a conventional trial, as a litigation expert, di ba, parang ang dating, mayroong justifying or self-defense na kiniklaim. Ano ba nangyayari? Let's just say, it's really a trial na parang more criminal. But in a real criminal trial, pag sinabi nung akusado na, I did say that or I did do that, but it's justified. Ano bang nangyayari in a normal trial? Ganun pa rin. Kung ikaw ay umamin na pumatay, so nandun na yung crime. Pero, gina-justify mo, yung burden to prove that, na tama yung justifying circumstances mo or justifying reason mo, ang magpo-prove na niyan yung inaakusahan kasi sa kanya galing. And do you think the defense has proven so far na merong self-defense or justifying circumstances? Wala. Hanggang ngayon, wala sila mapakita yung sinasabi nilang What about the context? Hindi, sinasabi nila may context. May threat sa pangalawang pangulo. Saan nga? At bias daw, hindi inimbestigahan ng NBI or ng gobyerno. Hindi kasalanan ng NBI yun. Kasi, ang difference nung kay VP Sara sa pag-threaten kay Pangulo, nandyan yung ebidensya sinabi niya. Yung pag-threat kay VP Sara, yung mga threats sa kanya, o pag-threatening sa kanya, wala siya napakita. Walang pagsisimulan ng pag-iimbestiga. Walang lead. Walang lead. At bakit hindi siya nakipag-cooperate, nakipag-coordinate kung totoong meron? To give intel, di ba? Yes. And at the same time, ilan ba yung security niya? 300 plus daw. Dapat yung may record na. Diba? And correct me if I'm wrong, naalala mo ba yung exact statement niya, yung Zoom, no? Lagi nilang gustong sabihin, 2 hours yan. Pero yung specific minutes na nagbanta siya, wala naman siyang sinabi. Correct me if I'm wrong, meron ba siyang sinabi na ang threat ay galing sa first family or sa Pangulo? Kasi parang sinabi lang niya in general na may threat, pero hindi naman niya sinabi na coming from the first family.
Yes, ang sinabi lang niya kasi is, sa aking pagkakaalam, may nagtanong lang about the Romanovs. Tapos sabi niya, yes, sabi niya, ganon. Tapos, may kinausap na ako. Huwag kang mag-aalala, may kinausap na ako. Ano ang ginagamit mong paper or ano? Saan mo piniprint yun? Like, how do you make it look sturdy and glossy and talagang readable? Anong ginagamit mo? Sa team ko yun eh. Hindi ko alam kung saan nila pinipaprint. Basta sabi ko, gusto ko dapat mabasa yan. Actually, ang laki! Oo. Sabi nila, bakit daw lagi ako may visual aid? Teka lang, sabi ko. Kaya nga ako nagpupuyat eh. Para alam ko yung magba-viral na news. The following day. Ina-anticipate mo? Ina-anticipate ko na yan. Talagang ready ako dyan. And so may binibigay ka sa team mo na ito yung kailangan kong visual aid. Yes, kasi baka matanong. Oh. Kasi alam ko yung magba-viral. Pero ako talaga, sa akin, ang tanong ko talaga, paano mo napiprint yung ganun kalaki? Kasi ako kunwari, gagawa ko ng sarili kong visual aid, A4, or long band, short band lang ang alam ko. Yung sa'yo parang ang laki. Na hindi putol-putol or chapi-chapi. Sa printer siguro yun. Sa printer siguro. Iba talaga ang printer ng ng Malacanang, teka, baka nagkakalimutan na tayo, Bigyan ko kayo ng ikalawang clue para sa ating Guess Who, Hula Who. Itong dating abogado, ngayong DDS vlogger na, siya ang dahilan. Speaking of the grave threats na pinag-uusapan namin ni Yusek Claire, siya ang dahilan. Kaya maraming nakapanood sa November 23, 2024, meltdown ng ating pangalawang Pangulo sa Zoom, kung saan nagbanta si VP Sara laban sa Pangulo, First Lady at former Speaker. Puyat po ko niyan. May Facebook post ako niyan 1:39 a.m. I was awake. Actually, pwede akong ipatawag sa impeachment court if they want to know if totoo ba na nagkaroon ng ganong hearing or nagkaroon ng ganong press con. Yes, kasi napanood ko yun. Gising na gising ako nun. Sinabi ko pa nga sa mga friends ko, gising na, may nangyayari. O Yusek, buo na ba ang ating hula who? Oo naman, kanina ko pa nakita, doon pa lang sa... Kanina mo pa alam Yung DDS, vlogger pa lang sinabi mo. Dating abogado, ngayon, vlogger na. Yes, kaya nga sabi ko siya yung... Pero madaming abogado na vlogger na ngayon Pero hindi naman siya lang yung mahilig sa Humbay. Okay. Wait. Sabi nga ni Attorney Ligutan, hold your horses. Umikot ang quote card na ito online sa kasagsagan ng issue ng controversial na AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Nagkaroon ng mainit na sagutan daw sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, at ang ating paboritong senador, Senator Robin Padilla. Sabi umano ni Senator Robin Padilla, hindi ka nga makapalag sa China Coast Guard. Ako pa ang banatan mo. Who do you think you are? Wow, Inglesero si Senator Vuelta umano ni Rear Admiral J. Tariela, Pilipino ako na ipinaglalaban ng ating karapatan. Hindi pumapanig sa kalaban at hinding-hindi magiging tuta ng China. Ikaw, sino ka ba sa tingin mo? May nagawa na ba ang isang tulad mong palamunin ng taong bayan para ipagtanggol ang ating teritoryo? Ay, oh my God, grabe, bibigat nun Anong tingin nyo? Totoo o fake news? Just checking. Ang sagot, obviously, fake news. Nagsagutan sila, oo, pero hindi yan lumabas sa kanilang mga bibig. Dahil ang unang clue nyo dapat Inglesero ang ating Binoy idol, diba? And of course, ang ating Rear Admiral, he will never say those things because he's very professional and snappy. So, snappy salute kay Rear Admiral J. Tariela. Ito naman, Yusek Claire, nako, ikaw ito Okay. Oo. Umikot din sa social media kamakailan ang sari-saring quote card na ito na di umano binabatikos ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang social media influencer na si Ivana Alawi sa pagtulong niya sa isang pinatay na motorbike taxi rider. Condolence by the way sa ating taxi rider na yan. Sa mga code card na ito, makikita ang larawan ni Castro at Alawi. Mababasa dito ang pahayag ni Castro na wala akong problema sa pagtulong mo. Pero konting respeto naman, iha, gawain yan ng Pangulo. Huwag mo sanang pangunahan. Bagaman may disclaimer, ang ilan sa mga ito na ang post ay di umano satire, pero dahil na-post na ng marami, hindi naman namarkahan ng iba na satire. Anong tingin nyo? Totoo o fake news? Just checking. Yusek Claire,
Totoo o fake news? Hindi. Sino ba naman tayo para naman batikusin ang mga taong totoo namang tumutulong. So, Miss Ivana Alawi, no, wala po tayong sinabing ganyan. At alam ko naman, matalino naman si Miss Ivana, alam niya wala akong sinabing ganyan kahit sa aking vlog, kahit sa aking interview, or sa press briefing. And we commend everyone who helps. And by the way, kasi may fake news din ako makalat na parang walang natulong ang administrasyon ng gobyerno dun sa ating nasawing motorcycle taxi rider, pero sa ibang mga madaming tulong. What's the truth in Actually, that? ganito pumunta doon si Secretary Benher Abalos. So, ito, sa ating kababayang motorcycle taxi rider. Yes, oo. So, hindi po kasi pinagmamalaki. Hindi actually nilalabas ng Pangulo ang mga tinutulong niya. May kinuwento ako sa iyo kanina, Attorney Jess, pero hindi siya lumabas. Pero tinulungan po yan ng Pangulo. Pero ito nga pong kay Mima. Mima Alicia. Yes, kay Mima Alicia, alam ko na may ibibigay, alam ko na tutulungan, alam ko na nakikipag-coordinate na sila. Pero tahimik lang. Ang bilin sa akin, wag kong ikakalat or ibabalita. Ang problema kasi is na ibalita mismo ng mga vloggers. Mga vloggers na, talagang tumulong din. Tumulong din kay Mima Alicia. So, sabi niya, naku Yusek, na-broadcast na. So, ang bilin kasi sa amin, pag ganyan na tumutulong ang Pangulo, hindi kailangan ipagmalaki. Amen. Oo, so, kung di nyo man nadidinig na tumutulong ang Pangulo, hindi nyo lang po alam yon. Pero, ganun po siya. So, tahimik lang ang ating Pangulo, pero tumutulong. Amen. Kaya, ingat kayo sa inyong mga nababasa online at lalong wag basta-basta magre-repost agad-agad nang hindi pa nagpa-fact check. Isang Google lang po yan. Tsaka kung hindi naman galing sa traditional media like PRTV and ibang mga traditional media outlets, nako, wag niyong pagkatiwalaan yan at akalain niyong legit yung mga impormasyon na hindi pala legit. Salamat po, Undersecretary Claire Castro, sa inyong oras. Ang bilis ng oras. Nagdaan lang. Salamat po. Teka. Ako naman. Ay, bakit? Let's clear it. Clear asking tayo. Tayo. Hey, let's go. Teka. Oh my God, baliktad. Oo. Meron palang surprise. Yes. Okay. Ito mabigat. Kakatsaba mo yung mga producers dito, Mabigat ito, Kung ikaw ang presiding officer sa Senado at nakita mo, nadinig mo, na yung isang senator judge, sabihin na natin parang si Senator Bongo, ay nag-ala surprise witness para kay VP Sara. Nadinig mo pa lang na nagkukwento siya, sabi niya, personal niyang alam. Anong gagawin mo? My dear colleague, my dear Senator Judge, with your indulgence, may I please cut you short and can we go on recess and suspend the session because we have to discuss some important matters. Ganon. Hindi ko siya papahiyain publicly kasi presiding officer siya ng lahat So kailangan balansehin. But I would stop at that moment. Pero hindi lang si Senator Bongo may isa pa akong mas kailangan pigilan. Sino? Yung wawagayway ng kaso na parang siya pa yung nag-i-impeach ng credibility ng witness. Sa akin yun talaga yung distasteful kasi parang sinasabi mo may kaso tong tao, wala naman nagsasabi, hindi naman defense counsel ang nag-raise. At mali, fake news. Exactly, nasabi ng prosecution. Paano yan? Akala ko ba dapat ang pinapresent doon hindi sinungaling? Well, we don't have much time, Yusek. We can go on. Okay, so nandyan din kasama natin si Cesar, Merafi Enteria, Connie TV Studio. Kasama din natin nandyan si Malen Taliedo, Prisi, Eva Nareta, Suset Tabor, Gloria Cochico, Haitsu Jose Hipolito, G. Angeles, Maribel Tanyagras, Gadi Mohagan, Moching Lansangan, Emelita Hukom, Jules from Hong Kong, and Haitsu Aspernito. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-escape ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, sa araw na ito
ay mapagpakumbaba kaming lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang aming Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagkalooban mo siya ng karunungan sa bawat pasya, lakas sa bawat hamon, at tapang na ipagpatuloy ang paglilingkod para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Balutin mo siya ng iyong banal na proteksyon laban sa anumang panganib, kasamaan at masasamang balak. Naway patuloy mong gabayan ang kanyang puso upang manaig ang katotohanan, katarungan at pagkakaisa sa ating bansa. Basbasan mo rin ang kanyang pamilya at ang lahat ng tapat na naglilingkod sa bayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noong masagana. Manggagawa at magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. BBM sa puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong at higain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin. Tapat at matulungin, ikaw ang tunay. BBM, sa puso ng bayan,